Good morning mga bayan, welcome pong muli sa ating panibagong update rito sa Calax, subsection 1 sa portion ng Kawit Interchange. Masisilayan natin mga bayan ang Kawit Interchange. Ayan na po, ready na po mga bayan, may mga ilaw na, may pintura na. At dito sa bandang kanan, sa may Ayala Mall sa Centennial Road portion, may barrier na, tapos na. Kumbaga, ang kulang na lang nito mga bayan, yung marker, yung pintura sa mga lane sa kung saan dadaan yung mga sasakyan. So naway samahan niyo po si Purka Studio mga bayan sa ating panibagong update rito sa mismong Calax, Cavite Laguna Expressway, dito sa portion ng subsection 1 Kawit Interchange. Purka Studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Isang maulang umaga po sa arang Miyerkules, August 12, 2026. Let's go! Good morning mga kabayan. Isang maulang umaga, Miyerkules, August 12, 2026 mga kabayan. So ipakita ko po sa inyo yung baba na ito. Yan na po yung kahabaan ng Centennial Road. Yung kaharap sa ating camera, approaching na po yan doon sa Tansa, Cavite. So dito po ang entrance exit nitong Calax mga kabayan. So dito po mag-i-end sa portion na ito mga kabayan. Yung malaking mall na yan sa harap natin, yan po yung Ayala Mall. Ito na po yung Ibu City mga kabayan. So hindi po kayo malito. Once na ito ibubuksan na, sa aking tansa lang po yan mga kabayan. Estimate ko lang po ito sa akin lang pong sarili. Ano po, clarify lang po. Ito po, sigurado mabubuksan ito bago magpasko. Itong subsection 1. So baka ito ay sabay na sa subsection 2. Mula roon sa Governor's Drive hanggang Open Canal. Yan po yung subsection 2. Dahil doon po mga bayan ay finishing touch na lang, kunting ayos-ayos na lang mga bayan dahil halos kumpleto na po ang mga paglatag ng semento, lalo na higit sa paglatag ng bubong doon sa Open Canal Interchange. So dito po sa Kawit Interchange mga bayan, maya-maya ipakita ko po sa inyo yung pinaka-interchange dyan lang sa unahan. So dito po mga kabayan, yung pasukan. Dalawa pong pasukan rito, dito sa portion na ito at doon sa unahan. Sa bandang kaliwa natin, may mall din po doon. Ayan po, lampas ng isang sikat na fast food dyan. Ayan po, yung mall doon. May pasukan din po yan doon, mga kabayan. So, ito yung ground shot natin. Dito po sa mismong pinaka entrance exit nitong Kawit Interchange. So, kung saan mga kabayan, itong Kawit Interchange, dito po mag-i-end itong Calax, na kung saan ito ay nagsisimula sa Mamplasan, Binyan, Laguna. At ito po ay magtatapos dito po sa Kawit, Cavite. Ito na po yung Kawit Interchange mga kabayan. So kunting lang po mga kabayan dyan, no? Retouch na lang. At yung pinaka main road dyan ng expressway ay tapos na. Yung barrier tapos na rin. So ang kulang nito mga kabayan, baklasin itong bakod na ito. Saka ito baklasin pag na dahil yung semento dyan kalibel na po nitong mismong Centennial Road. Yan po mga bayan. Tayo kaganina ay galing tayo doon sa ginagawa na rin po ngayon na Bataan, Cavite, Interlink Bridge. Galing tayo doon sa may Naik mga kabayan. Abang-abangan po ninyo yung ating upload drone bukas. So, ayan po yung baba. Kitang-kita nyo naman. Grabe yung traffic dito sa Centennial Road. Pero, kung mabuksan na po itong Kawit Interchange mga bayan, dahil dyan sa pagkalampas ng Kawit Interchange tollgate, mayroon pong pakaliwa papunta doon sa mismong si Calax
Cavitex Link Expressway na may habang 1.3 kilometers lang naman. Pero napakalaking tulong yan dahil yung traffic dyan sa Centennial Road, once na ito ibuksan na, yung mga pribadong sasakyan, mga private, mga van or mga kotse ay dito nadadaan. Ayan po yung pinaka tollgate sa Kawit sa unahan, kulay blue na bubong. So pagdating dyan sa lampas unahan dyan, huwag kayong pakanan dahil palago na yan. Kung papunta kayo ng Cavitex, kakaliwa kayo. So ito po yung intersection. Ito po yung pangalawang intersection sa bandang kaliwa natin mga bayan. Yung tinuro ko po kaganina, yung mall na sinasabi ko So ayan na po yung mismong pinaka-toll gate. May ilaw na yan, mayroon na yung pintura. So yung wala pang pintura, yung baba, yung marker sa pinaka-expressway. So yan na po sa lampas ng toll gate na yan, dyan po maghihiwalay ang CC Link at Calax. Ayan. Yung pa Laguna, pa kanan. At kung galing ka ng Laguna, dyan ka sa pinakailalim ng tulay na yan, yung pinagdugtungan mga kabayan. So, klaro po. So, mag-drone shot din po tayo doon sa mismong portion ng CC Link mga bayan. Maya-maya konti. So, ipakita ko po muna yung itong pangalawang pasukan. Dahil dalawa ang pasukan nitong Kawit interchange mga bayan. Dalawa. Ayan po dyan. Yung kasada na yan. So, yung baba natin, pakita ko po sa inyo na mabilis kasi po yung gawa rin ni mga bayan, no? Dahil sana magaya ito ng ibang gumagawa ng expressway. Habang naglalatag sila ng concrete cement dyan sa pinaka main line ng expressway, iba rin po yung gumagawa doon sa barrier. Nagbubuhos. Kaya mabilis yung gawa rin eh. Ayan oh. So, kita niyo naman mga bayan. Itong mall na ito mga bayan, bago magpasko, bubuksan din yan. Siguro, napakarami nagsabi, lalo daw magka-traffic rin sa kanto na ito. Ay hindi po, dahil sa likuran nitong mall na ito, mayroong pasukan sa expressway. Yung tinuro ko kanina. No need na po silang lalabas dyan sa Centennial Road kung gusto nila. Ayan po, yung pakanan mga bayan papuntang Manila. Yung pakaliwa papuntang Tansa. Papuntang Naik. So kita nyo naman yan mga bayan yung haba ng traffic na yan. Pero maibsan yan once na itong Kawit Interchange at CC Link mabuksan na bago magpasko. Sigurado yan, baka hindi pa abutin. Dahil pintura na lamang ang kulang niyan mga bayan eh. Ayan oh. Sigurado ay mag-vlog na naman tayo dyan mga bayan. Ituro ko kayo dyan. No? Sasakay na naman tayo sa ating kakarag-karag na munting sasakyan. So ayan na po yung sikat na mall na yan mga bayan. Malapit na po yan. Bubuksan bago magpasko yan sigurado. Kaya sa iba dyan mag-ipon-ipon na para may pang shopping. At yung binablog din po natin, yung mall sa amin, sa Laguna, Santa Rosa, sa may Nubale, malapit na rin. So ayan po oh. Zoom ko po mga bayan yan yung mismong pinaka-tollgate. Tollgate. Grabe ang itim mga bayan. Grabe ang itim, ang lakas ng ulan to oh. Oh, grabe. Sus. Yan po mga bayan, ayan na po yung mall dyan at ayan na po yung Centennial Road sa kabila side. Ayan yung baba natin, yan na po yung entrance. At yung may arrow sa kaliwa natin, yun na po yung toll gate. So, at kita nyo naman yung jump pack ng traffic mga bayan. Ang naka-traffic dyan mga bayan,
yung mga truck papuntang pier. Kasi alam naman natin itong Tansa na ay talagang industrial din po mga bayan. Kaya dapat talaga magkaroon dito ng LRT extension. Baka naman LRT tsaka PNR ba? Dapat magkaroon dito ng railway mga bayan dahil ang Cavite ngayon ay grabe na yung pag-improve, no? Nag-boom ngayon yung mga malalaking negosyo. Tsaka yung mga foreign na mga company, mga kabayan. So dapat ngayon pa lang na pausbong na yung mga naglalakihang pabrika rito, ngayon pa lang na nagdevelop pa, ang gobyerno alisto sa paglagay ng railway. Hindi yung alisto lamang sa pagkulimbat sa pera na pinaghihirapan ng sambayan ng Pilipino. Lalo na po yung flood control na grabe. Mali-malita pinaghati-hatian. Yung mga senador na nag-imbestiga, pinapakulong. Diyos ko po. Back to the topic na tayo. Ipagdasal lang natin yung mga nasa kapangyarihan. Sana sila ay matauhan na ang material na bagay ay hindi madala sa libingan. Ang totoong hatol ay nasa kabilang buhay, hindi rito sa libutang ito mga kabayan. Kaya wag tayong sawa sa korupsyon sa ating bansa. Isipin natin yung grabe ngayon yung baha. Kita nyo naman, baha sa ating bansa, grabe na. Dahil yan sa mga kulang sa aksyon ang gobyerno. So, ayan na po yung CC Link. Ito yung inaantay ko mga kabayan dahil ngayon lang medyo tumila-tila ang ulan at ngayon sugal ito dahil malakas-lakas yung ambon. Pinapaliparan pa rin natin ng drone. So, yan na po yung progress, no? Last update natin rito ay wala pa yung semento na yan, no? So, ngayon, ayan po, nag-start na po sila magbuhos dyan. Ayan, sinimulan na nila mga bayan, no? Ayan, no? Kahit maambon, tuloy-tuloy sila pagbuhos dyan sa portion na yan. Base course, pagkatapos kasi ng base course mga bayan, concrete cement na ang sunod. Grabe ang taas. Mas mataas pa yan mga bayan. Yung tambak nilang lupa na yan, mas mataas pa sa mga building rini. Yan o, tuloy-tuloy. Talagang yan na lamang po ang kulang dyan mga bayan eh. Itong CC Link ay may dugtong na sa Calax. Dahil yung Calax mga bayan, yung subsection 1, sinabi ko po kanina ay pintura na lang kulang. Yung mga barrier, andyan na, may mga ilaw na. Yung toll gate, may mga pintura na. Pero yung ilaw, hindi pa nila sinubukan pailawin. So, ayan po, yung portion na yan dyan mga bayan, yan po yung tatambakan pa yan. Ayan o. Wala pang ano yan. 20 meters, 30. O sabihin natin, 40 mga bayan. Ayan po, yung unahan na yan, yung simentado na, yung kulay blue na building, yung may tulay dyan eh. Ano na yan, tapos na yan dyan sa portion na yan mga bayan. So, dito na lamang po yung may mga backhoe ngayon, mga pison ngayon, ang ginagawa sa ngayon mga bayan. Siguro kung walang ulan ito ay baka ngayong buwang August tapos na tuloy ito sa portion na yan. Kaso, walang sawa itong ulan. Halos 2 linggo na eh. Yun, ang ulan kasi mga bayan, ang isa sa dahilan kung bakit madidili ang proyekto katulad nito, mga expressway. Paano ka makabuhos ng concrete cement kung gariyan? Pwede, siguro kung maglagay sila ng bubong dyan or trapal para pagbuhos sila ng semento, tatabunan agad ng trapal. Yun ang ginagawa ng iba eh. Doon sa portion ng subsection 2,
sa portion ng papunta rito, subsection pa pala pasok sa area ng Barangay Malagasang. Nagbubuhos roon mga bayan. Kahit ulan, nag-ano sila ng trapal roon. So, posible ganun ang gagawin rito. At maganda rin yan na inuulan ng husto para yung soil dyan na tinatambak nila, yung mga lupa ay madikdik ng husto. Hindi siya bibigay agad. Kasi pag hindi yan madikdik mga bayan, posible magkakrak yung concrete cement sa taas niyan. Mabilis masira. Ito, tuloy-tuloy ang ulan na Bisaya pa. Sigurado, ano yan, matibay na yung soil sa ilalim. At sinili po yan kanina mga bayan, yung baba mismo. Ayan yung bako na yan. Bako ba yan or ano? Grabe yan. Parang lugaw na. Pwede na taniman dyan ng kaya hindi makakilos yung mga bako na yan, mga heavy equipment na yan dahil grabe ang putik, ang lalim. Pinuntahan natin yan dyan mga bayan kaganina. So doon sa portion na yon, sa bandang kaliwa ay matagal na pong tapos. Approaching na po yun doon sa mismong toll gate ng Cavitex mga kabayan. So malaking progress dahil ayan po, kalibel na po itong lupa dyan sa sementado na. At start na po sila magbuhos ng base course. Base course ba yan o pavement? Para nalimutan ko yan mga bayan. Please correct me if I'm wrong. Paki-comment lang po sa mga eksperto dyan. Maraming salamat po. God bless po mga bayan. Ayan na po yung unahan. Yung may marker na, may mga pintura na. Yung kulay itim, may asfalto na. Ang gumagawa dyan, EEI. Napakabilis ginawa. Wala pang 1 taon. Mga 8 months or 9 months lang yata yan mga bayan, tapos. Grabe. 24/7 ang trabaho, ang bilis. Kaya mga eksperto talaga sa mga expressway ang EEI. Talagang kahit gabi 24/7 ang trabaho. Walang puknat yan. Kaya napakabilis at quality pa. Pang world class pa yung gawa. Napakakinis. Mas makinis pa sa mukha ko. Sana all. Ingat po mga bayan sa mga nagbibiyahe, Madulas ang kalsada. Ito yung circle mga bayan. Ito yung nagdudugtong sa CC Link at Calax. So, ayong pakanan papuntang Cavitex. So, dito sa butas na yan, kung galing ka ng Laguna dyan, kadadaan. So, hanggang dito lang muna yung ating update mga bayan. Paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin po ni Porka Studio kahit maulan. Tuloy-tuloy na ang ulan mga bayan. At ingat po ang lahat, God bless po. Maraming salamat.